Hello mga ka-aw-aw! Welcome to another episode of The Adventures of Moira and Asher! So, nandito kami ngayon ulit sa Patar, Bolinao sa may Pangasinan. So, ang una naming stop ay ang AMS Beach Resort. So, let's go! So, it's exactly 7:44 na and we're going to Bolinao. Yes, my baby boy and my baby girl. Natutulog actually pa si baby girl. Ganyan lang siya pagka nasa sasakyan. Pero yan, medyo may konting drizzle doon sa sa daan. And legs pa lang naman kami. But hoping later on mas na siya. Clear na yung skies. So, dito kami sa Lakeshore sa may Pampanga kakain ng breakfast kasi nawiwiwi na rin kami. Dapat hindi kami dito, doon kami sa may tropical na may gas station. Kaya lang sa sobrang daldal namin, lumagpas kami. Kaya dito kami napunta. Ninang! Ninang! Asher! So guys, ito pala yung nagastos namin sa gas, 5,500. Tapos yung toll fee, 1,000. Natin ko na na-monitor, no? So I suggest na sana kung alis kayo maramihan para mas matipid kung maghahatian kayo. Yan lang. So guys, nandito kami ngayon sa Parta sa Bolinao kasi susunduin namin yung kapatid ko. Dito na lang kami nagkita-kita galing sa Baguio. Hindi pa kami kumakain ng lunch. May katabi itong yung Andox man, no? Kaya lang syempre meron na sa Manila. So pumunta kami doon sa mismong bayan. Yung pala wala palang fast food doon. So dito kami kay Michelle's Eatery. Napakasarap na ito guys. Kung nagawi kayo ng Bolinao, try nyo to. Wala siyang karatula ha. Basta katabi siya ng siomaian tsaka ng grocery. Saka pwede rin kasi yung aso doon, kaya doon kami nakain. So, ito nga. Nasa Patar Road na kami, pupunta na kami doon sa AMS Beach Resort. Ito ang favorite talagang gawin niya, Asher. Ang tumambay sa bintana habang tumatakbo. Masayang masaya siya pag ganyan. Pati si Moira nagagaya na. So, eto na nga kami sa aming unang resort, ang AMS Beach Resort. Ito ang kanya, ang luwang ng parking, no? So, ito yung binook namin. Ito is for couple. Actually, pwede kayo magdagdag ng isang bed. Kaya lang, nung nandun na kami, this is only 1,500 pesos. Couple room na siya. Isa lang yung bed, tapos pwede ka magdagdag na ng bed. Kaya lang masyado siyang masikip for me. So, nagpa-upgrade na lang kami dito sa isa nilang room, which is, ito, room number 5. 2.5 siya, family room siya, technically ang tawag. Dalawang bed siya. So, ayun. So, kasya kami ditong 4. So, mamaya konti, itutour namin kayo. Lahat ng sasabihin na namin dito based on our experience during that time lang, ha? Tapos, magiging objective tayo. Wala tayong sisiraing, kung may nakita room for improvement at malaki ang chance for, diba, business, why not? Tulungan natin sila. So, room number 5 kami. So, ito yung room, bathroom. Mukha siyang malinis. Ang issue ko lang dito is yung flush. Hindi siya masyadong, kapag ihi siguro pwede, pero pag poops, hindi talaga siya lulubog. So, kailangan timbain. May timba naman sila, kaya lang medyo hassle. Saka yung gripo noon is parang shower. Yung tulo ng tubig. No? Medyo weak yung bidet din. So, yon. And also, ang medyo pinaka sa amin, yung hindi masyadong malamig yung aircon. Siguro, nasa less than 1 HP lang yung capacity niya, kaya gano'n. So, ayan. Meron kami sariling dalang card, hindi galing sa kanila yan, para mas komportable ng paghakot, diba? So, ayan. Siyempre, no pet charge. Yan ang maganda sa kanila. Walang charge yung pet. Unlike yung other mga resort, meron. Ang mahal, grabe, parang tao na yung charge sa isang pet. Pero it's okay. Dala namin pala yung kanilang hagdanan para hindi sila tatalon-talon. So, medyo mataas kasi yung bed, kaya nilagyan ko ng katang para tumaas ng konti. So, eto yung kanilang facility. Kaya may pag ganun. Ano ba to? Gazebo or something? Hindi ko alam ang tawag dun eh. So, ayan. May mga dogs dito, but in fairness naman doon sa mga dogs, mababait naman. Hindi sila nanunugod. Tapos ito, may videokehan sila. So, ayan. May mga, ayan. So,
Ang hindi sobrang laki yung property. By the way, walang ano dito ha. Walang pool. Baka maghanap kayo. Kasi ang ano dito, hindi ko natanong kung may pool. Sa dami kasi ng tinanungan ko. Dito talaga hindi ako nakapagtanong. So anyway, si Iris, yun na yun eh. Ala na. So, tingnan natin kung mag-enjoy kami kahit wala. At saka ang maganda pa dito guys, libre yung gamit ang utensils nila sa common kitchen. Walang bayad. So, kung dito ko check-in, pwedeng makiluto kayo dyan, walang bayad. Tapos, no corkage fee. Yung pa, isa pang magandang points nila, no? Actually kami, nagdala lang kami ng baon eh. Nag-adobo ako sa bahay at yung mga delata. So, yun. Ang laking palang tipid kapag maggaganon ka. Kasi last year, puro kami kain sa labas. Grabe yung gastos namin last year, no? So, syempre, tipid-tipid tayo. Hello. Tuturuan namin kung paano magtipid. Kaya ka naman magtipid. Hello, ako ba? So, ito yung view ng beach front na yan. Ito sa taas. So, kung makikita nyo, parang walang alon, di ba? Actually, mamaya makikita nyo kung gaano ko kalmado yung ano pangalan na yung dagat na yan. So, doon kami nag-setup sa labas yung mga pagkain, di ba, para may grocery. Sa ngayon, dadalawa lang kami naka-check-in dito. So, tapos paalis-alis pa sila. Technically, parang kami lang talaga yung tao dito. So, eto, titingnan na natin yung dagat. Kung napansin nyo, last year, parang wala yata to, no? Bagong gawa. Yung buhangin niya, golden pa rin siya. Tama ko lang ng ibang mga ano doon. Yung kahabaan ng Patar Beach, halos pare-pareho naman sila. Again, walang swimming pool dito ha. Ako na nagsasabi, sa ngayon, walang swimming pool. As in, wala talaga. So, ayun. Meron silang ganitong upuan dyan. Sa ano pangalan yan? Sa dalampasigan. Sa kung napapansin nyo, kahit yung katabi namin, walang masyadong tao, no? Kasi wala nga naka-check-in din yata sa kanila. So, ito, natry ko na yung katubigan at yung buhangin mismo sa tubig. So, body lang, ganun? To be honest, malinaw ang tubig. In fairness naman sa kanila. Low tide kaya ganitong kababaw ang tubig. Actually, hanggang doon sa banda doon, hanggang kita mo lang, no? At medyo may part na mainit, may part na malamig. Tapos, walang current. Masakit sa paa. Kung dito kayo mag-check-in, ano kayo ng tsinelas, masakit siya talaga sa paa. Kaya ako, tinaboy ko yung ibang, kuha ko ng sarili kong, malinis na, upuan or likuan. Kasi masakit siya talaga. May mga sea grasses din. Hindi siya dumi ha. Ganyan lang talaga yung color ng coral. Yung mga isda din. And also, siguro na-miss ko lang yung sea breeze. Kasi hindi naman ganun laging kahangin dito kasi nga wala nga alon. Ang layo-layo na nung breakwater. So, kung gusto nyo talaga makita yung high tide, which is July to September, yun ang high tide. High tide sa umaga. As in, makakaligo talaga kayo dyan sa mas magandang klaseng buhangin sa may gawi-gawi dito sa Pangpang. So, kasi October ngayon, ang high tide ngayon is gabi. So, hindi na namin siya maabutan. Pero nung gabi, lumabas ako, nakita ko halos nandun na sa may upuan yung tubig. So, kung ganun sa umaga ang high tide, so feeling ko makakaswim talaga kayo ng bonggang-bongga kahit wala silang pool. Kaya nga lang, July to September lang yun. So, ayan. Baba. May mga goods and bad points sila, but later malalaman natin yung overall rating nila. Again, magiging objective tayo based on our experience during this time nung pumunta kami. Again, yung pumunta kami dito October, gabi ang high tide, so hindi na namin talaga halos
na-enjoy, no? Pag high tide, ang water level hanggang dyan. Ayan, yung tinuturo ng green hanggang doon. Eh, yung mga buhangin na yun, mga pili, wala silang corals. So, talagang pwede ka mag-swimming. Mae-enjoy mo siya. Tingnan nyo naman ang paligid, pati yung kabilang resort, walang tao, di ba? Parang ang sa amin lang tong resort na to nung time na yun. Di ba, Asher? Di ba, nandyan lang sila, so hindi namin sila papaliguan. I mean, si Asher, parang hindi namin kasi nangangalmot siya kapag nasa tubig, hindi sanay sa tubig. Tapos, si Moira lang yung pinapapaliguan namin later. Makikita nyo kung paano. Napakalayo nung breakwater. Ang layo na niya hanggang bebang pa niya. So, yun. Nga pala, they require at least half nung amount yung down payment nyo. Sa Facebook, lalagay ko sa ilalim yung link Moira! Facebook kung mag-i-inquire at kung gusto nyo, no? Wow! So, ito na nga, nagliligo na si Moira. Moira! Hihi! Actually, mas mabilis bumaho si Moira kaysa kay Hello, Asher. baby girl! Hi! Tsaka mas mabait si Moira sa tubig. Tsaka yung banda doon medyo mainit. Isa pa. Yay! Tsaka medyo nahihirapan din kasi kami maghanap ng mga pet friendly. Syempre ayaw na namin bumalik sa mga napunta namin. Okay na yun, no? Enough na yung experience. So, iba naman. Try natin yung iba para makatulong din sa iba na mga gusto mag beach trip dito sa Patar, Bolinao. So, ayan, pinanlawan namin. Ano ba shampoo niya? Ang gamit namin ay Selsun Blue para iwas balakupak. At least kahit paano, pet friendly pa rin. Kasi ang dami ng hindi pet friendly, hindi ko alam. Pwede naman sila mag-charge, di ba? Siyempre, don't forget to bring your dryer. So, di ba napakakalmado? Kung ikaw gusto mo lang talagang tumunganga sa harap ng dagat, pwede ka dito. Punta ka ng mga hindi peak season. Ikaw lang mag-isa dyan sa dagat. Ang saya. So, ito nung gabi lumabas kami. May bibiling kaming something. So, may mga tindahan sa labas, ihaw-ihaw, and restaurant. Yung ang Giant Taclobo, doon kami kumain last time. Last year. So, ito, ng dinner. Yung video rental nila is merong 100 pesos per hour or 1,000 pesos per day. So, doon lang kami sa per hour kasi anong oras na yun? Alas 8 na yata. Hanggang alas 10 lang. Tapos na bawal lang kumanta. So, ito yung iba namin mga picture. So, ano pang hinintay natin? Reviewin na natin. As for its price na nakuha namin. For its price siguro, bibigyan namin siya ng 4 out of 5 AOA points. Technically, yung price nila ay talagang yun yata yung kalakaran kapag walang pool yung isang establishments or yung resort dito. For me, okay yung price na yun, mura siya ha. Pero dapat correlate natin din siya dun sa mga ino-offer nila. Kung sakto ba yung presyo dun sa ino-offer nila mga amenities or blah blah blah. So, yun. For its accommodation, bibigyan namin siya ng 2.5 out of 5 AOA points. Actually, maganda yung facility. Siguro, needs lang na mga ilang improvements. Dito ang i-rate namin yung tinulugan naming room number 5 ha. Sa accommodation kasi, unang-una yung flush, hindi siya talaga pwede sa poops. Hindi siya, titimbain mo talaga. Tapos, medyo mahina yung bidet. Tapos, yung tulo ng is para ka nagsha-shower, yung sa gripo. Siguro konting fixture lang naman yan. Siyempre, itong pinaka-importante yung aircon kasi pag gising-gising kami kasi medyo mainit talaga. Hindi kami masyadong nakatulog technically. So, yun lang naman. Improve lang yan. Tataas din nyo. Next, we have accommodation. Amenities pala guys. Pool, park, resto, beach. So, pinagsama-sama ko na yan. Yung pool kasi, hindi naman talaga nila minamarket yan. Saka yung resto, wala naman talaga silang resto. Kaya okay lang.
hindi nila kasalanan yun. Yun ang in-offer nila. Wala talaga sila. Beach lang talaga sila. Pero tingnan natin yung beach at yung park. Yung park maluwang. Tapos, ang kasalanan ko kasi, hindi ko tinanong kung may pool. Natuwa lang kasi ako sa price. Sa dami na kinausap ko nga. So, talaga naman dito pa na dapat na hindi ko natanong kung may pool pa or what. Kasi nagmamadali na lang sa booking, ano? Yung sa beach naman, to be honest, hindi ako talaga masyadong super nag-enjoy sa paliligo. Kasi nga, medyo low tide talaga siya, no? Siguro yung area nila hanggang doon sa Tondol is medyo mas mataas kumpara doon sa mga Patar pababa going to the G Resort. So, yun medyo mabababa. Kaya kahit low tide, swimmable talaga yung mga dalampasigan. So, ayun. Next time, make sure na magtanong ng mabuti. So up next we isa sa pinakamahalaga din, yung customer service. Bibigyan ko sila ng 5 out of 5 AOA points. So dito talaga sila bumawi. Alam mo yon, hindi mo ma-feel na parang iba kang tao. Parang mo lang silang mga kapatid or tito-tita na kasama mo sa bahay sa isang compound. Ganon silang casual, wala masyadong stiff na, alam mo yun, para ka lang sa bahay din, and we appreciate that. Lalo na si kuya, yung lalaking medyo bata-bata dyan, nakalimutan ko kung ano yung pangalan. Accommodating talaga siya, tapos kasi lagi siyang nandoon, helpful talaga. So kahit nga gabi, nandun pa rin sila. Ito wala namang kinalaman sa medyo siguro pagsabihan na lang nila yung mga naglalako doon. Meron talaga isa kasi naglalako doon, ang bastos niya talaga eh. Pinipilit kami bumili. Tapos nung hindi naman kami bumili, ano pinagsasabi. Siguro pagsabihan na lang, nakakasira kasi siya. Yan lang. So, ang bibigyan natin overall rating ay 3.63 over 5 AOA points. Okay. So, lahat naman yan ay objective lang tayo at based on our experience during that time. So, hindi ko alam sa mga ibang tao kung ano na-experience nila. But still, thankful pa rin kami dito sa AMS Beach Resort kasi pet-friendly sila. Tapos, mababa naman talaga yung halaga. Yun nga lang, kung tatanungin niyo ako kung highly recommended ba to, recommended to para sa mga taong ang trip ay tumingin lang sa dagat. Ano ba yung tumunganga? Di ba may mga ganun tao, lalo yung gusto na ma-relax, tapos yung walang gagawin, kundi pagkatapos tumingin sa dagat, matulog lang, ganon. So, ito ang para sa inyo. Kaya lang, kung gusto niyo na may beach na, may pool pa, I think hindi ito para sa inyo. Kasi wala nga pool. So, again, thank again sa AMS for being such a friendly resort here in Patar. And I will put the link of their Facebook on the description box below. And kung hindi ka pa subscriber namin, subscribe kayo ha sa The Adventures of Maria and Asher at sa iba naming mga social media platforms at yung sa iba naming YouTube channel. So, abangan nyo ang susunod naming beach resort dito lang sa Patar, Bolinao. Until next time, bye-bye mga ka-aw-aw! Ow!